Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Civilian mission sa West Philippine Sea, generally peaceful sa kabila ng panghaharas at illegal blocking ng China. Seguridad ng mga residente sa West Philippine Sea, tiniyak ng Department of National Defense. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, hiling na temporary restraining order ni Davao del Norte Governor Hubahib, tinanggihan ng Court of Appeals. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo nakuha ang ginto sa all-around seniors qualification ng Asian Championships. At sa Showbiz Spotted, Victoria's Secret Fashion Show nagbabalik matapos ang 6 na taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Arestado ang isang sospek matapos patayin ang babaeng maniningil lang sana sa kanya ng utang. Ang bangkay ng biktima isinilid sa isang icebox. Ang mga detalye sa kagimbal-gimbal na balitang yan ihahatid sa atin ni Noche Cacas. Nakatakdang kasuhan ngayong araw ang sospek sa pagpatay sa isang babae sa barangay Hugo Perez sa 13 Martires City sa lalawigan ng Cavite. Ayon kay Cavite PPO Public Information Office Chief Major Jean Alagos, kasong murder ang isasampa nila laban sa sospek. Kamakailan na pinatay na sospek ang kapitbahay matapos singilin sa utang. Isinilid ng sospek sa high schooler ang katawan ng biktima na si Marijoy Sakatumakas. Naaresto ang sospek sa Pasay City makaraang ituro ng misis ang pinagtataguan nito. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo Pilipino. Sa kabila naman ng harassment at panghaharang ng China sa Baho de Masinloc, may tuturing pa rin na generally peaceful ang atin ito civilian mission sa West Philippine Sea, kung saan matagumpay na nakapaghatid ang grupo ng langis at food packs sa mga mangingisda. Ang buong detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Mapayapang natapos ang ikalawang civilian mission ng grupong atin ito sa West Philippine Sea. Pasado 2:00 ng madaling araw nang dumaong sa Subic ang main boat ng convoy na FB Bingbing 1. Lula nito, sina atin ito co-convener at Akbayan Party President Rafaela David, running priest Robert Reyes, leader ng Masinloc Fisherfolk na si Leonardo Quaresma, volunteers at ilang foreign at local media kasamang DZRH News. Ayon sa atin ito coalition, generally peaceful ang halos 2 araw na paglalayag sa kabila ng harassment at iligal na pagharang ng China sa mga papasok sa Baho de Masinloc. Umabot sa 2 sasakyang pandigma ng China ang ipinadala nito para lamang takutin ang civilian convoy na kinabibilangan ng People's Liberation Army Navy Vessel 175 at 668 na ating nakita, habang 3 China Coast Guard ships naman ang halinhinang umescort sa ating grupo. Sabi ni David, may tuturing na harassment ang pagradyo pa lamang sa mga Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ito, pero sinado rin ng PLA Navy ang advance team na nakalusot sa layong 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Kahit may presensya ang mga Chino, nakapaghatid umano ang team ng 1,000 litro ng langis at 144 na mangingisda naman ang nabigyan nito ng food pack. Inaantabayanan pa kung magkakaroon ng ikatlong civilian mission ng atin ito na unang nagsagawa ng Christmas convoy noong nakaraang taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, binigyang diin ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi dapat pabayaan at talikuran ang West Philippine Sea dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng bansa.
Ayon kay Secretary Teodoro, dahil sa mabilis na pagdami ng populasyon ng Pilipinas, ay kailangan ang mga marine resources ng West Philippine Sea para sa pagkain. Anya, dapat pagtulungan ng sambayan ng Pilipino ang paglaban at pagprotekta sa karagatan dahil walang karapatan ng China na saklawin ito. Babala ni Teodoro, dudugo ang ilong ng mga ito kapag gumawa sila ng hakbang at sakta ng mga civilian na residente ng mga isla sa West Philippine Sea, kasama na ang Pag-asa Island. Hindi na panatag sa panatag. Kontento na umano sa pamamayaw o deep sea fishing ang mga mangingisdang Pilipino sa Zambales na takot nang maharas ng China sa Panatag Shoal. Nila ayaw nilang matulad sa mga kapwa nilang Pilipino na napaulat na pinaalis ng China sa common fishing grounds. Magbabalik si Edniel Parosa. Hindi na panatag ang mga mangingisda sa panatag. Tila ganito ang sentimiento ng mga mamamalakaya sa bayan ng Masinloc sa Zambales, lalo na ng mga baguhang wala pang karanasang makaabot sa Scarborough Shoal. Ito'y dahil ayaw umano nilang maharas ng China. Gaya ng nababalitaan sa mga dati nang nagpupunta sa common fishing ground na hitik sa yamang dagat at iba't ibang uri ng isda. Sa pagsamparan DZRH News sa atin ito civilian mission sa West Philippine Sea, nakilala natin ang Bicolanong mandaragat na si Tatay Raul na halos kasi simula pa lamang umanong madestino sa kanluran sa basbas ng amo at may-ari ng bangkang pangisdang kanilang ginagamit. Ayon kay Tatay Raul, kontento na sila sa deep sea fishing o pagsisid sa mga payaw na mas malapit na, mas ligtas pa kaysa sa magtungo sa Panatag Shoal. Uy, naisip kaya lang ayaw namin maharas. Kaya dito na kami sa Panatag. Dagdag pa ni Ka Leonardo Quaresma o mas kilala bilang si Canards, leader ng mga mangingisda sa Masinloc. Kabilang sa harassment na tinatanggap ng mga Pilipino mula sa mga Chino ay ang sapilitang barter na palugi o hindi patas. Totoo yung napapabalita na sinasabi na yung kanilang paghuhuli, pag inakyat yung motherboard nila at pinili yung magagandang huli isda, pinapalitan lang kung anong noodles na gusto nilang iabot sa mga isda natin. Yung tira-tira nila, yun na lang ang naiiwang may. Sabi ni Canards, nagbago ang sitwasyon sa lugar mula nang iwan ng pwersa ng Pilipinas ang teritoryo bunsod ng 2012 standoff incident. Kaya kahit may 2016 ruling na ang International Court na pwedeng mangisda ang parehong lahi sa Paho de Masinloc, tuluyan na itong binakuran ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Sa nangyaring pagbisita ng ilang senador sa Pag-asa Island kahapon, tiniyak ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang seguridad at kaligtasan ng mga residente ng West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, may nakahanda silang contingency plan sa oras na sakta ng China ang mga sibilyan sa isla. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga sibilyan na nakatira sa mga isla ng West Philippine Sea. Ito ang binigyang katiyakan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng pagbisita sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan kasama sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, Senador J.B. Ejercito at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Sabi ni Teodoro, may nakalatag na silang contingency plan sa oras na tangkay ng China na sakta ng mga civilian residents sa mga isla. Bagamat naniniwala itong hindi ito gagawin ng China dahil alam nilang kukundinahin sila ng buong mundo. Kaya't ligtas ang mga residente ng Pag-asa Island kahit palaging may mga barko ng China na umaaligid sa kanila. Sa report ng Western Mindanao kahapon ay 22 barko ang nakadeploy, 6 na kilometro ang lapit sa Pag-asa Island. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Iginit naman ni Senate President Zubiri na dapat lang bigyan ng suportang mga residente sa mga isla ng West Philippine Sea at ganoon din ang mga tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa mga lugar na ito. Sa panig nila sa Senado ay bibigyan ng mas malaking budget ang mga kinakailangang proyekto sa mga nasabing lugar, ganoon din ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Kahapon ay nag-groundbreaking sa 20 milyong pisong halaga ng Philippine Navy Barracks at 30 million pesos naman na halaga ng Super Rural Health Units sa lugar.
mahal din po natin ang local governments ng Kalayaan Island Group at mahal po natin ang ating mga kababayan dito na hindi po natin sila papabayaan. Kaya we are here today to show that commitment. And for next year's commitment and for the years to come, we are here to support the Department of National Defense and our troops sa mga pangangailangan po nila. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, good news naman sa mga motorista. Namumuro ang rollback sa presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng maglaro sa 25 centavos hanggang 55 centavos ang tapyas sa gasolina, habang posibleng walang paggalaw o may katiting na 10 sentimo ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabila nito, nakaamba namang tumaas ang kada litro ng kerosene na posible sa pagitan ng 10 centavos hanggang 40 centavos kada litro. Kabilang sa tinukoy ng oil experts ang uptick sa US inflation data at pagbaba ng demand ng krudo sa China. Sa mundo ng gymnastics, isa na namang ginto ang muling nakuha ng Olympiad at two-time world champion na si Carlos Yulo sa seniors qualification ng Asian Championships. Dinomina ni Yulo ang 6 na kategory para maungusan ang mga pambatong nagmula pa sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Isa na namang ginto ang naiuwi ng two-time gymnast world champion na si Carlos Yulo. Ito ay matapos niyang dominahin ng 11th Senior Men Artistic Gymnastics Asian Championship na ginanap sa Uzbekistan. Naging matagumpay ang performance ni Yulo sa 6 na aparatus, sa floor exercise, pommel horse, steel rings, vault, parallel bars at horizontal bars. Kaya naman nanguna ito sa men's all-around with 84.931 points. Sinundan ito ng pambato ng Kazakhstan na si Milad Karimi with 84.632 points, habang nasecure naman ng hometown bet na si Abdullah Azimov ang bronze with 82.431 points. Maliban kay Yulo, sumabak din sa nasabing tournament ang ilan pang pambato mula sa Team Philippines na sila Justin Ace De Leon, Miguel Besana, John Ivan Cruz at John Romeo Santillan. Samantala, sunod namang haharap sa Sabado ang nakababatang kapatid ni Yulo na si Aldrew Yulo sa nasabing tournament para naman sa Junior Division Qualifiers. Sa aking pagbabalik, Boston Celtics pasok na sa Eastern Conference Finals matapos talunin ng Cleveland Cavaliers. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM pabor sa investigasyon laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. 4.2 milyong mga botante na hindi bumoto sa nakalipas na magkasunod na halalan, i-deactivate ng COMELEC. Sa MBC TV Sports, Boston Celtics pasok na sa Eastern Conference Finals. At sa Showbiz Spotted, Victoria's Secret Fashion Show nagbabalik matapos ang 6 na taon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pabor si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo dahil maski siya raw mismo ay nagdududa sa pagkakakilanlan at pinagmulan ng kontrobersyal na alkalde. Narito ang ulat ni Let Narciso. Duda rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkataon ni Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa Pangulo, kilala niya ang mga politiko sa Tarlac at maging ang mga ito ay hindi kilala si Guo, kaya nagtataka sila kung paano nakatakbong alkalde. Sang-ayon si Pangulong Marcos na dapat maimbestigahan si Guo at ang umano'y pagkakasangkot nito sa Pogo. Sabi ni PBBM, matagal nang iniimbestigahan ang operasyon ng Pogo sa Bamban, kaya nagkaroon ng raid doon. Dito rin anya nakita ang mga dokumento na kinu-question ngayon kung totoo. Paano siya tumakbo ng mayor? Dahil kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya.
Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Unang na-question ang citizenship ni Guo sa pagdinig ng Senado matapos madiskubring na irehistro lamang ang kanyang kapanganakan noong 2013 o 17 taon matapos itong ipanganak noong 1986. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Tututukan naman ng House Committee ang 3 sa 4 na reklamong isinampa laban kay Congressman Pantaleon Alvarez. Kabilang dito ang umano'y tangka nitong sedition laban kay Pangulong Bongbong Marcos noong hikayati nito ang kapulisan at kasundaluhan na bawiin ng suporta sa presidente. Pakinggan natin ang report ni Milky Rigunan. Ibinasura ng House Ethics Committee and Privileges ang isa sa mga reklamo laban kay dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Ayon kay Congressman Felimon Espares, chairman ng komite, nagkasundo ang komiteng ibasura ang reklamo sa umunoy continuous absences o hindi pagpasok sa kamara ni Alvarez. Paliwanag ni Espares, walang sapat na ebidensya rito. Sabi ni Espares, 3 reklamo ang tututukan na lamang ng komite. Ito ay ang libelous statements ni Alvarez laban sa ilang lokal na opisyal, seditious remarks laban kay Pangulong Bongbong Marcos na umikait sa AFP at PNP na bawiin ang suporta sa presidente at ang disorderly behavior bilang isang kinatawan. Nangyari ito sa rally ng mga Duterte supporters sa Tagum City. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Felimon Espares, chairman ng House Ethics Committee. Dismiss lang namin kanina yung isang aspect on with regards to continuous absences which I have already mentioned to you. So, magpo-proceed na tayo dahil nakita ng ating committee na mayroon talagang basis or reasons to believe na dapat mag-investigate yung ating committee. Okay, so kung ano mang result doon, we cannot even say as of this time. Samantala, dumalo kahapon sa hearing si Alvarez pero tumanggi na magbigay ng statement o magpa-interview. Nagkita sila ni Tagum City Mayor Ray Uy ang nagsampa ng ethics complaint laban sa kongresista. Samantala, itutuloy ng House Ethics Committee ang pagdinig sa Lunes. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakda namang i-deactivate ng Commission on Elections ang nasa higit 4 na milyong botante sa kanilang database. Ito'y matapos silang bigong makaboto sa nakalipas na magkasunod na halalan. Magbabalita si Boy Gonzales. Mahigit sa 4 na milyong rehistradong botante ang i-deactivate ng COMELEC sa kanilang listahan matapos ang 2023 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa datos na ibinahagi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 4,239,483 na botante ang tatanggalin sa opisyal na listahan na kabilang sa 68 milyon na kabuang rehistradong botante. Ayon kay Garcia, isa sa mga dahilan ng pagbura sa mga botante ay ang kabiguan na bumoto sa 2 magkasunod na eleksyon. Pinakamarami sa hindi man nakaboto at nakatakdang burahin ay sa Calabarzon na umaabot sa 733,245. Pangalawa ang Central Luzon na may 503,280 na botante. Bukod dito, meron na mga 1,829 na mga botante na tatanggalin sa listahan alinsunod sa utos na hukuman. Tatanggalin din sa listahan na nasa 575 na nabigo nga i-validate ang kanilang record. 3 botante na hindi Filipino citizenship at 2 hindi na eligible bumoto matapos mahatulang dahil sa krimen na nagawa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito magandang balita naman sa mga mahilig bumiyahe. Pwede nang ilagay ang extension cord at power strips sa carry-on baggage. Ayon sa Office for Transportation Security, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagbabalanse sa kanilang mga polisiya na pabor sa pasahero at gayon din sa security standards ng opisina. Pakinggan natin ang balita ni Nicole Lopez.
Pwede nang magdala ng extension cords at power strips sa kanilang carry-on baggage ang mga pasahero ng eroplano. Ayon sa Office for Transportation Security, naging epektibo ang bagong polisiya nitong Miyerkules lamang May 15. Sabi ng OTS, inisyo nila ang polisiya matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga pasahero. Dagdag pa ng ahensya, target nilang mapaganda pa ang kanilang mga polisiya at makapagbigay ng balanse sa pagitan ng pasahero at security. Alinsunod sa kautusan ni Transportation Secretary Jaime Bautista, gusto ng kalihim na makapagbigay ng komportable, ligtas at affordable na biyahe para sa lahat. Bago nagkaroon ng bagong polisiya, nire-require ang mga extension cord na ma-check-in kung babiyahe sa eroplano. Pero nananatili pa ring bawal sa carry-on baggage ang firearms, mga matutulis na bagay, chemical, mga likido na lalagpas sa 100 milliliters ang lalagyan at toxic substances. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pinag-iingat naman ng publiko sa nauuso ngayong Meralco Bill Reveal Challenge. Babala ng electric company, hindi dapat ipinapakita sa social media ang mga sensitibong impormasyon tulad ng account number at address. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Isa ka rin ba sa sumali sa Meralco Bill Reveal Challenge? Uso ngayon sa social media ang pagre-reveal ng kanilang nagtataasang bill ng kuryente na marahil ay bunga ng maghapong paggamit ng aircon dahil sa matinding init ng panahon. Kung isa ka sa nakilahok sa trend na ito, may babala ang Meralco sa inyo. May kaakibat kasing panganib ang Bill Reveal Challenge dahil hindi lang ang singil sa kuryente ang nakikita sa electric bill, makikita rin dito ang inyong mga personal na impormasyon. Sa statement ng Meralco, sinabi nitong hindi dapat ipinapakita sa social media ang inyong customer account number, gayon din ang iba pang impormasyon tulad ng pangalan at address. Sa paliwanag naman sa DZRH ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego Jr., maaaring magamit ng mga masasamang loob ang mga personally identifiable information na ito sa iba't ibang uri ng krimen. Yung iba, hindi lang yung CAN o yung customer account number ang nakikita, pati yung mga address nila. Opo. Napaka-importante po nito kasi mga personally identifiable information. Mm-hmm. So ngayon, ang ginagawa nila, hindi nila tinatakpan. Hindi naman po masamang mag-share tayo o sumali tayo sa mga trend. Opo. Pero dapat bantayan natin ang mga data o mga personal information natin na hindi ma-expose. Kasi pag na-expose yan, wala nang bawian yan. Pwede yan gamitin ng mga masasamang loob na pangloko sa mga kamag-anak natin at sa mga malalapit sa buhay. Paalala pa ni Samaniego, bago i-share sa social media ang inyong mga bill ng kuryente, tiyakin mo nang hindi kasamang mare-reveal ang inyong mga personal na impormasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Friday, May 17, 2024. Tulad kahapon, shearline pa rin ang nagdadala ng makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng ulan sa bahagi ng Batanes, Cagayan at Isabela. Habang easterlies naman ang patuloy na umiiral sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Kaya naman asahan pa rin ng maaliwalas pero maalinsangang panahon sa buong maghapon. Sa Luwag City, inaasahang aakyat sa 34 degrees Celsius ang maitatalang temperatura na may heat index forecast na 42 degrees Celsius ngayong tanghali. Sa bahagi ng Puerto Princesa sa Palawan at sa Metro Davao, parehong maglalaro sa mainit na 27 to 35 degrees Celsius ang actual temperature. Habang dito sa Metro Manila, posibleng pumalo ang init sa 35 degrees Celsius na may heat index range na 42 to 43 degrees Celsius. Magbaon pa rin po ng payong bilang panangga sa matinding sikat ng araw, pati na rin sa biglaang pagbuhos ng ulan. Sa hapon at gabi dulot naman ng localized thunderstorms. Batay naman sa pinakuling pagtaya ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa na may pumasok o mabuong low pressure area sa ating bansa at least over the weekend. Para naman sa ating 3-day weather forecast, magpapatuloy pa rin ang init na dala ng easterlies sa buong kapuluan. Pero asahan din ng maulap na kalangitan na may tsansa ng biglaang pagbuhos ng ulan, dala naman ng localized thunderstorms. Pero dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura mula sa mainit-init pa ring 25 to 35 degrees Celsius over the weekend. Samantala, ang araw ay lulubog mamayang 6:17 ng gabi.
Enjoy the weekend and don't forget to take your well-deserved break. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Wala pa ring lead ang Caloocan City Police sa kaso ng pamamaslang sa isang negosyante na may-ari ng isang security agency. Ayon sa isang eyewitness, nagkunwaring aplikante ang sospek at walang habas na pinaputukan ng baril ang biktima nang makita niya ito. Ang buong detalye sa report ni Edwin Duque. Blanco pa rin ang Caloocan Police sa pagkakilanlan ng gunman na pumatay sa isang negosyante na nagmamay-ari ng security agency sa North Caloocan. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, patuloy ay sinasagawang malalimang investigasyon sa tulong ng mga kuha ng CCTV camera sa pinangyarihan ng krimen at dinaanan ng suspek upang mabilis matukoy ang gunman. Sinabi ng opisyal na 2 beses pinaputukan ng nagpanggap na aplikante ang may-ari ng security agency. Sa mismong tanggapan nito, may kinamatay ng biktima na si Jeffrey Talisayan Agusti, 42 years old, may-ari ng security agency sa Barangay 172 sa Caloocan. Matandang alas 9:30 ng umaga nang maganap ang pamamaril sa Kingguard Centennial Security Agency na matatagpuan sa Ipil Avenue sa Prinbel 4 Subdivision sa Barangay 172. Base sa pahayag ng witness na operation manager ng kumpanya, nasa loob sila ng nabanggit na security agency nang dumating ang isang lalaki na nagkunwaring mag-a-apply sa kumpanya. Nang makita umano ang target ay agad itong pinagbabaril. Inaalam din ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa kanyang negosyo ang naturang pamamaril. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Attention fashion enthusiast, after 6 years, muling magpapasiklab ang mga supermodels sa runway ng tanyag na Victoria's Secret Fashion Show. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Angels ng sikat na lingerie brand tutukan sa Showbiz Report na ito. Victoria's Secret Fashion Show is back! Ito ang kinumpirma ng tanyag na American lingerie brand matapos ang 6 na taon. 2018 ang huling ginanap ang itinuturing na one of the biggest fashion shows in the world kung saan rumarampa ang supermodel suot ang isang jewel-encrusted brass at syempre ang iconic angel wings. Sa pamamagitan ng isang witty and sexy teaser sa kanilang Instagram, idinaan ng VS ang anunsyo that the runway show is back sa darating na fall season. Ang pagbabalik na ito ay bilang tugon-an nila sa request ng fashion enthusiasts all over the globe. Mga gunita na dahil umano sa mahinang kita at kinasangkutang kontrobersya noon, pansamantalang itinigil ang taunang show na inilunsad ng Ohio-based company. Ilan sa mga malalaking pangalan na rumampa rito ay sina Adriana Lima, Naomi Campbell at Bella Hadid. Minsan ding nag-perform dito ang mga bigating artists gaya na Taylor Swift, Rihanna at Justin Bieber. Ang modelong si Kelsey Merith ang kauna-unahang Filipino na rumampa sa sikat na Victoria's Secret runway noong 2018. At sa aming pagbabalik, aktres na si Bella Padilla inilabas sa social media ang isang di magandang karanasan habang nakasakay sa isang pampublikong transportasyon sa London. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRV. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Banta ng destabilisasyon kontra sa Marcos admin, pinawi ni PBBM. Sa MBC TV correspondents, hiling na TRO ni Governor Jubahib ng Davao del Norte tinanggihan ng CA. Sa trending and viral show, lalaki tinalikuran ng kanyang trabaho sa bangko para alagaan ang kanyang 600 rescue dogs. Sa MBC TV Sports, Boston Celtics pasok na sa Eastern Conference Finals. At sa Showbiz Spotted, Bella Padilla dismayado at natakot sa nasaksihang pagnanakaw sa London. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinawi ni Pangulong Bongbong Marcos ang banta ng umano'y destabilization effort laban sa kanyang administrasyon.
Paglilinaw ng presidente, handang lumaban ng gobyerno para tuluyan ng matuldukan ang umuugong na isyu. Narito ang balita ni Arnold Herrera. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na hindi na nito papayagang umusbong pa ang umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Ito ang tiniyak ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Giit ng presidente, handang lumaban ang gobyerno sa mga nagtatangkang sumira at lumikha ng dibisyon sa ating bayan. Kasabay nito, hinikayat niya ang publiko na patuloy na panghawakan ang loyalty sa bansa at ipamalas ang pagkamakabayan sa lahat ng kanilang gagawin. Matatandaan na kamakailan ay idinawit ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang ilang di pinangalanang retirado at aktibong opisyal ng pulis na sangkot umano sa planong patalsikin ang chief executive mula sa kanyang posisyon. Bagay na pinabulaanan naman ng kanilang hanay. Samantala, hinikayat din ng Pangulo ang mga Pilipino na maging mapanuri sa mga mali at mapanirang impormasyon na naglalayon lamang na magdulot ng conflict sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Nilabas na ng Forbes Asia Magazine ang 30 Under 30 list para sa taong 2024. Tampok sa taunang pagkilala na ito ay 300 na individual mula sa iba't ibang industriya, kung saan kabilang ang 7 Pilipino. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Karangalan ng dala sa bansa ng 7 Pilipino na kabilang sa Forbes 30 Under 30 Asia Class of 2024. Kasama sila sa tala ng 300 young individuals under 30 years old na kinilala sa kanilang ipinamalas na husay at impluwensya sa kani-kanilang larangan. Kabilang dito ang Filipino-American rapper na si Ezekiel Miller o mas kilala bilang Easy Mill, na minsan nang nahuli ang atensyon ng mga sikat na international rappers na si Dr. Dre at Eminem. Napasama rin ang mga TikTok content creator na si Archie Larga, isang licensed pharmacist na kinilala sa kanyang educational content, tugon sa mga myths at disinformation sa medisina. Isa rin ang lumpia queen na si Abigail Marquez, nakakatanggap lang ng titulong People's Voice Award in the General Social Food and Drink category sa ginanap na The Webby Awards kamakailan. Pasok rin sina Chia Amisola na isang internet artist at Joshua Serafin, isang performing artist. At kabilang din ang mga young entrepreneurs na sina Amanda Kua o ang founder ng Backscoop na isang free newsletter na tumutulong sa mga nagsisimulang negosyante. At Micaela Helene Reyes na co-founder ng isang payment company na Parallax. 4,000 kandidato ang sumailalim sa evaluation process. Dito sinuri ng Forbes Asia team ang kanilang social impact, inventiveness at potential. At saka binuo ang listahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinanggihan ng Court of Appeals ang hiling na temporary restraining order ni Governor Hubahib ng Davao del Norte. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Tinanggihan ng Court of Appeals o CA ang inihinging Temporary Restraining Order o TRO sa suspended Davao del Norte Governor Edwin Hubahib para sa 60 araw na preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Office of the President. Kinumpirma ito ni 2nd District Board Member Orly Amit sa isang press conference kahapon ng hapon na nakatanggap siya ng liham mula sa CA hinggil sa pag-deny sa TRO. Napag-alaman na ang kampo ni Kuya Gov Edwin Hubahib nang masuspended. Nag-file sila ng TRO doon sa Court of Appeals, kaya ayon kay Amit, nakatanggap siya ng copy sa CE galing sa 23rd Division. Kung matatandaan, si Hubahib ay binigyan ng 60 araw na preventive suspension ng Office of the President batay sa kasong grave abuse of authority and oppression na isinampa ni Board Member Orly Amit. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino!
Himas Rias ngayon sa Umingan Police Station ang suspect na si Jonathan Tumbaga Palado, 38 anyos. May live-in partner magsasaka, presidente ng Barangay Pulgoncino, Umingan. Sa ulat ng Umingan Chief of Police Major Arnold Soriano, alas 6 ng umaga bitbit ang kanyang mga tauhan ng search warrant kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ang bahay ng suspect kung saan inasamsam dito ang 9 na piraso ng Hitchell Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 3.8 grams at may halagang 25,840 pesos. Nasamsam din ang 3 Hitchell Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 1.9 grams at may market value na 228 pesos at 9 na piraso ng bala para sa caliber M14. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Republic Act 10591, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang kinakarap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Sama-sama Tayo Pilipino. Nakapagtala naman ang NTC ng 31 na mga SIM card mula sa iba't ibang lugar ng Region 8 ang black na ng nasabing opisina. Sa report ng NTC, itong bilang ay mula April 19 hanggang sa May 7. Karamihan dito ay mula sa mga nawalang cellphone at mga ninakaw. Una lang sinabi na nasabing opisina na maaaring idulog sa mismong opisina ang mga nawawalang cellphone upang agad na ma-block ang mga numero at hindi magamit sa pambibiktima bilang mga scammer. Hinikayat rin ng NTC na kung nakatanggap ng scam text, agad na i-block ang number o di kaya i-report sa mismong opisina. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, Sama-sama Tayo Pilipino. Libre lang daw ang paggawa ng kabutihan, sabi ng napakarami. Pero para sa isang dating financial analyst mula sa Rizal Province, malaki ang isinakripisyo niya para lamang maisabuhay ito. Pinagpalit kasi niya ang trabaho para maalagaan ang mahigit 600 na rescue dogs. Silipin ang kwento ng inspiring dog lover at dog rescuer na ito sa trending report ni Rose Babiera. Hindi kasama sa plano ng isang dating empleyado sa bangko ang naging takbo ng kanyang buhay. Simula nang mag-rescue siya ng isang aso noong 2018. Stable ang trabaho ni Jojo Lastimado sa isang bangko sa Rizal bilang isang financial analyst. Aniya, noon pa man daw ay dog lover na siya at sa tuwing siya'y sumusweldo, nakasanayan na niyang mag-donate sa mga organisasyon na tumutulong sa mga stray dogs. At noong 2018, sumaklolo siya ng isang aso mula sa kanilang area. At di nagtagal, ang nagsimula sa isa, umabot na sa daan-daan. Pero hindi biro ang pinagdaanan ni Jojo. Marami kasing nagreklamong kapitbahay sa amoy at sa ingay ng mga asong ito. Dito niya napagdesisyonan na tuluyang iwanan ng trabaho sa bangko para matutukan ang pag-aalaga sa higit sa 600 na rescue dogs. Tinayo niya ang God Sanctuary for Stray Animals sa Laguna. Karamihan sa mga aso dito, tinubos niya pa sa mga dog pound dahil hindi na raw napapakain ng maayos at papatayin lang din daw. Dala na rin na ang mga institusyong ito ay overcrowded na. Umabot na sa higit na 600 rescue dogs ang inaalagaan nila sa shelter. At dahil walang buwan ng sweldo, dumidiskarte si Jojo matustusan lang ang mga pangangailangan nito. Naantig naman ang puso ng mga netizen sa dedikasyon ni Jojo. Laking pasasalamat niya sa mga individual na nagdo-donate at ilang mga content creators na bumibisita sa shelter, kagaya ni Lane Bernardo, na tumulong pa sa pagkalap ng donasyon para sa mga stray dogs. Sa ngayon, nangangalap ang shelter ng pondo para sa planong ipakapon ang mga aso, para hindi na ito dumami pa at para na rin sa kanilang kalusugan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa mundo ng basketball, it's another Eastern Conference Finals for Boston Celtics. Matapos itong talunin ng Cleveland sa Game 5 ng semifinal series. Parehong pinangunahan ni Al Horford at Jason Tatum ang kupunan para makuha ang ikatlong sunod na finals appearance. Ang naging laro, balikan natin sa report na ito.
Aabante na sa Eastern Conference Finals ang Boston Celtics matapos nitong patumbahin ng Cleveland Cavaliers in 113-98 final score sa Game 5 ng semifinal series. Kabilang sa mga nanguna para makuha ng Celtics ang best of 7 at 4-1 ay si Al Horford with his double-double 22 points and 15 rebounds. Hindi rin nagpauli sa scoring si Jason Tatum with another double-double 25 points and 10 rebounds. Sa unang quarter, tied pa ang two teams at 28 at sa pagpasok ng second period, nakapagtala pa ang Cavaliers ng 18-6 run para makuha ang kalamangan with 46-40. Pero agad sumagot ng 13-2 run ng Celtics, leading to a 58-52 halftime lead. At nagtuloy-tuloy na nga ang dominasyon ng Boston, kung saan nakapagtala pa ito ng 69-57 advantage after an 11-0 run. Bagamat sinubukan pang lumaban ng Cleveland, tinapos na nito ang third quarter at 85-78 deficit. Sa final period, bagamat napababa ng Cavaliers ang lamang by 3 points, agad pa rin nakabawi ang Celtics at lumobo pa ang lamang sa 14 at 101-87. Ito na ang ikatlong sunod na beses na aabante sa Eastern Conference Finals ang Celtics at pang-anim sa nagdaang 8 taon. Samantala sa kabila ng pagkatalo, nakuha ni Evan Mobley ang kanyang game-high 33 points and 7 rebounds, habang nakuha ni Marcus Morris Sr. ang kanyang season-high 25 points. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Ikinwento ng aktres at screenwriter na si Bella Padilla sa social media ang isang di magandang karanasan habang nakasakay sa isang pampublikong transportasyon sa London. Si Bella natakot sa nasaksihang tila casual na pagnanakaw ng 2 babae. Ang ibinahaging insidente ni Bella tutukan sa Showbiz Report na ito. Magkahalong takot at pagkadismaya ang naramdaman ng aktres na si Bella Padilla nang masaksihan na ang insidente ng umano'y pagnanakaw habang nakasakay sa isang tube train sa London. Si Bella gusto sanang gumawa ng aksyon, ngunit inamin itong pinangunahan siya ng kaba at takot. Sa kanyang Instagram stories, idinitalya ng actress at screenwriter na hinatid niya ang London-based Swiss Italian boyfriend na si Norman Bass sa airport. Kaya naman ito na lang daw ulit ang unang pagkakataon na sumakay siya sa naturang train matapos ang 3 buwan. Sa kaniyang pagpasok, napansin itong naiwang bag sa isang upuan na kinalikot ng 2 babae. Nang mailabas na niyang ilang gamit ay basta na lang daw nito itinapon ang backpack sa sahig. Nagtawanan pa nga raw ang 2 nang makita ang lamang tinapay galing sa Tupperware na laman ng bag. Dahil sa nasaksihan, sumamaan niya ang loob ni Bella. Dismayado pang paglalahad ng aktres. Napagtanto niyang nasa London nga pala siya at walang maglalaan ng oras para i-report ang ganitong mga klase ng insidente o mag-aabalang sitahin man lang ang maling gawain. Kung matatandaan, taong 2021 nagsimulang manirahan sa naturang bansa ang aktres at last year lang ibinahagi ni Bella ang kanyang pagbabalik eskwela sa Royal Academy of Dramatic Arts sa London. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, showbiz angel, Matchpoint Mili at kay Rovi. Miss Kay, yung 30 under 30s, nakikita natin na talagang nag-evolve yung parang may tuturing ng panibagong work career, no? Yes, oo. Kumbaga bagong profession na siya, no? So nakikita natin may mga tinatayang, hindi tinatayang, 7 Pinoy, Filipinos, wow, na under 30 years old na nakasama sa Forbes list na yan, which goes to show that you can also be successful, yes, if you want to be a content creator, ika nga. At dun sa content na yon, maganda na yung nai-influence natin sa ibang tao, makabubuti rin, lalo sa mga nanonood sa atin, sa ating mga viewers. So siguro ang panawagan na lang natin, siguraduhin natin yung ating mga content na inilalabas natin sa ating mga social media accounts and platforms ay makatutulong. Ito po ay nakaka-inspire at syempre nakakapagkalat po ng pagmamahal. Ayan, di ba? Tama. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino.
Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.